Hi sir, so good day. So gamit yung ating Moto Tool and then meron tayong sample na ECU dito ng Honda. Ito ay pang PCX and then ginamit ko muna yung ating simulator kasi wala tayong motor. So papakita ko sa inyo ngayong araw paano yung gamitin yung pagre-remap function na to. So click mo lang yan. Kung nandun kayo sa motor nyo, so ito yung off on na susian. On mo lang siya and then nakakabit yung ating Moto Tool doon sa kanyang keyline. Ayan, hindi nyo na gagamitin to. Automatic yon, pag on nyo ng susian, magkaka-power na yung ating Moto Tool. Hindi mo na kailangan lagyan din ng power supply dito. So ganyan lang siya and then on lang yung susian ng motor. Okay, so makikita nyo naman pag nagka-power, ayun, so nakakulay blue and then saksak lang sa keyline, andun yun sa may gilid ng battery. So yung mga Honda, meron tayong tawag nito ay Euro type na DLC at meron tayong 4-pin. Okay. So, once na na-open na natin, kung ating gagawin, siyempre diagnose muna. Dito tayo pupunta sa diagnostic. Titingin tayo muna kung baka may error. Huwag tayo magre-remap kapag ang motor ay may error. So, ang nire-remap lang ay good condition yung engine. So, dito siya sa una-una na to, red error code. So, basa tayo kung meron siyang error. So, makikita natin dyan, ECM no error naman. Okay, so pwede rin tayo pumasok sa engine data, ayan, para makita natin yung RPM before and after. So dito, i-click nyo lang ito, makikita nyo yung pag nirev nyo yan, umaangat yan, lumalakad yung ano na yan, yung graph dyan, makikita nyo yung pinaka max RPM dyan kung ilan. Pwede rin naman kahit di kayo tumingin sa engine data, okay, pwede naman dun mismo sa remap. Pero mas maganda kasi i-diagnose mo natin yung motor bago natin i-remap kung ano yung kondisyon. Ngayon, papasok tayo dun sa remap. Paano ba mag-adjust ng mga fuel, ignition, ano ba yung mga parte na yon na ina-adjust natin. Ito. So, example natin ay Honda. Pasok lang tayo sa Honda na yan. So, pasok tayo sa automatic. Yan. Para kusang ma-detect ng Moto Tool natin yung mismong motor. So, makikita nyo yung eSIM ID. Si-save nyo yan guys ha. Every time na makakaread kayo ng information, isi-save nyo yan. Kasi yan ang pinakamahalaga. Kapag nakakorrupt tayo ng file, yan din yung file na hahanapin natin ng pang-recover. Pero, ibang tools ang ginagamit doon. So, screenshot nyo lang siya. Yan, example. Screenshot nyo na. Meron na kayong save ngayon na information. Always magbabasa kayo ng vehicle information. Ngayon, anong code ba yung ECU natin? So, katulad nyan. Nakalagay yan sa gilid ng ECU natin. Ang ECU natin dyan ay nakalagay ay ito yung ECM ID. So, dalawang klase ang ECM ID, parehas. So, pero magkaiba sila ng dulo. So, itong ECU na yan ay U01 at TH01. Hindi siya B11. Kasi pag yan ang nilagay natin, makukurap yung ECU. So, ito yung gagamitin natin ngayon na file. Ayan. So, confirm lang natin yan. So makikita nyo ngayon, may pagpipilian dito, may original, may 3%, may 5%. Ano ba yung mga yan? Yung original kasi, kung ano yung nakalagay doon na original, nagamit natin sa motor. Itong mga 3%, nakalagay naman nyo, plus, ibig sabihin, naka plus 3% yung fuel system nyan. So minsan, pwede natin gamitin yan pang copy-paste, pag all stock lang naman, or nagpalit tayo ng pipe, nagpalit ng CVT, or, ayan. So, ang pinakamahalaga dyan, matapos natin ilagay sa motor yan, dapat, babasahan natin ng EFR para sigurado tayo na yung ating tono ay naka-eksakto. Naka-target tayo dun sa 13 EFR to 12 EFR. So, depende na lang kung ano yung gusto nyong targetin doon na... Siyempre, ang tuner, iba-ibang target yan. Pero, ang target natin para sa mga optimal ay 13 EFR to 12 EFR. Okay? So, meron naman dito nakalagay off evap. Meron ditong off smart key. So, depende sa function na gagamitin natin. May nakalagay naman yan kung ilang RPM. Ngayon, kung gagawa naman tayo ng sarili ng tono, ito kasi copy-paste na eh. Pag kinlik mo yung diretso, ganyan siya, copy-paste siya, magpa-plus na agad sa ECU. Cancel lang natin. Kung gusto naman maging professional yan, o kayo mismo mag-a-adjust, kiklik nyo lang yung parang may ballpen dito sa gilid. Ayan. So, original yung pipili natin para tayo mismo yung magtutono. Ayan, makikita nyo ngayon dyan sa screen. Pwede rin kayo mag-live data dito. So, habang umaandar ang motor, pwede nyo i-click tong play na to. Yan o. Yan. Pag kinlik nyo kasi yung play na yan, makikita nyo yung engine speed, throttle position. Siyempre, dyan tayo babase kung saan tayo mag-a-adjust. Pag revolution mo at nakita mo kung saan throttle position tumama, nag-exit. Kung saan tumama,
doon tayo mag-adjust mamaya sa table. Mamaya papakita ko sa inyo yun. So, ito naman mga ignition timing. Ayan, nakalagay dito yung mga data. Live data yan. Okay. So, una natin gagalawin dito, ito, limiter. Yan. Depende kung gusto mong dagdagan ng limit yung motor. Ang stock kasi ng limit ng motor, yun yung pag-rev mo, yun yung before. Makikita nyo yan dito, before. Max RPM. So, after nyan, mababasa nyo rin dito. Okay? So, wait lang. Kiklik nyo to, 1 na to. Ayan, so nakita nyo 9394. So pwede nyo yang palitan. Yun guys, so continue tayo. Okay, so pag-adjust ng RPM, so nakita nyo 9300. Para mapalitan yan, pwede nyo i-click dito. Ayan, long press. Pwede nyo i-ganon, swipe. Okay, ulit. Long press and then swipe. So nakita nyo nagbago kulay. And then dito tayo maglalagay. Pwede kayo dyan mag-add ng 1,000 to 1,500 value. Pwede rin naman wala nakalagay percent. So ganun lang. Lagay lang tayo dito ng value. Halimbawa, lagay natin dyan ay plus 1,000 RPM. Ayun, makita nyo. And then apply natin. Okay. So check lang natin. So makikita nyo ngayon, nagbago ngayon yung RPM natin. Okay, yung mismong value. So, example lang naman yun. Depende kasi kung ano yung kakayanan ng makina. Pero yan kasi yung pinaka-target natin na safety. Plus 1,000 lang. Pwede na yan. Okay? So, ngayon, pupunta tayo sa limiter number 2. Lahat ng limit dito, same dapat ang i-adjust natin. So, ganito yung gagawin natin. Long press din natin yan. And then, i-hold natin and then swipe. So, yun yung value sa taas. Oh, offset. Apply lang natin yan. Ganon din dito. Long press. Yan. And then, apply. Ganon din dito. Lahat yan dapat babaguhin natin yan. Yan. Diba? Ang bilis niya lang gawin. Napaka-easy lang nitong motor tool gamitin. Ayan o. Nakita nyo. Ngayon nag-10.3. Pwede pa din yung dagdagan yan. Depende kung ilang value pang gusto nyo idagdag dyan. Basta kaya ng makina. Okay. So ngayon na-adjust na natin yan. Okay. So minimize natin yan. Dito naman tayo ngayon sa breakpoint. Kasi na-adjust natin yung limiter, diba? So, pwede tayo magbago dito sa breakpoint. Ayan. So, makikita nyo dito, 9.6 lang siya. Eh, ang nilagay natin ay 10.3. Pero, pwedeng hindi nyo nagalawin to guys. Para hindi na kayo mahirapan. Huwag nyo nang galawin yan. Wala namang problema dyan. Kasi, ang magiging max pa rin naman yan, yung kung ano yung nilagay nyo na RPM. Sa table lang naman yan eh. And then, fuel tayo. Okay. Okay, so sa fuel system naman tayo. So makikita nyo dito may fuel TPS RPM, may fuel TPS RPS. So click natin to. So makikita nyo dito, natutunan natin ng yan, makikita natin lahat ng table. So matutunan natin yan, depende kung alin yung may i-adjust tayo. So ano bang mga parte itong side na to? Yan yung parang may mga parang nagkukulay dark orange na yan. So ganito yan. Okay, so ang minor natin halimbawa ay Honda Beat. Ayan. So pare-pares lahat ng Honda. Okay? So example, ang Beat natin ay Honda Beat ay 17. Okay. So dito magsisimula yan. Ayan, sa 17 yan, ayan, hold ko siya. So makita nyo, nag-iba yung nag-dark siya. Okay? So pag mag-adjust tayo dyan, hold lang natin yan. Ayan, and then igagano natin siya. Yan. Okay? Igagano natin siya para ma-adjust. Okay, ulitin natin ha. Sa 17 tayo magsisimula. Ayan. Kung mag-adjust tayo mula sa 17 papunta dito, ayan, igagano natin siya. Pero itong side na to, ayan, makikita nyo 0.00 TPS yan. TPS yan hanggang sa max. Ito yung pag tino-throttle natin, dito umaabot yung ating throttle pag sinagad natin. So ibig sabihin, kapag pinipihit natin ang throttle, may kinakain siyang fuel na yun. Yan, kinakain yung fuel na yan. So, kung ano nakalagay na value yan, yan yung magiging result sa AFR. Depende kung anong RPM tayo. Halimbawa, 0, hindi mo binibirit yung idle, hindi mo ginagalaw. And then, naka 1.7 idle. Or nagwa 1.4. Ito yung kinakain niyang fuel. Okay? So, makikita nyo, kapag mas mababa yung idle, mas malaki yung value. Ibig sabihin, mas malakas sa gasolina kapag mas mababa yung minor. Okay? And then pag mas nakasakto yung minor, nasa 1 to 56 siya. Ngayon,
itong side na to, itong 00 na to, ito yung linya ng deceleration hanggang doon sa sagad. Yun yung para sa backfire. Okay. So paano tayo mag-a-adjust niyan? Revolution natin. So i-click natin ito. Ayan. So makikita nyo dito sa baba, may lalabas dito na RPM. Revolution nyo, and then bitawan nyo. Tingnan nyo kung anong value siya magba-backfire. Halimbawa, nag-backfire siya sa band ng 5,000. So ibig sabihin sa 5,000, kaya nagba-backfire yun, long press natin to, yan. Kulang siya sa fuel. So paano tayo mag-add ng fuel? Punta tayo dito. Ayan o. So pwede kayo magdagdag bawas or pwede tayo mag-multiply. So ilagay natin yung scale. So ilagay natin dyan 1.0. Walang magagalaw yung 1.1. Ibig sabihin additional siya ng 1%. 1.6. O ibig sabihin 6% ang madadagdag sa fuel doon sa value na nakalagay doon. So apply lang natin yan. Ayan, check natin. Pag in-apply natin yan, makita nyo magbabago ngayon yung value ng ito to. So ibig sabihin kapag yan binalitan ng value at pag pasok natin sa ECU, okay, so papasok natin sa ECU at wala na siyang backfire, ibig sabihin tumama yung nilagay natin na 1.6. Pero in case na 1.6 ay nalunod, so next time ang i-add natin or magbabawas tayo ngayon ng 1.3 next time gagawin natin. Okay, so ganito yan. Halimbawa 1.6 na ilagay natin, magbabawas tayo. So paano natin babawasan? Kasi isi-save natin mamaya yung file na yan. So pwede nyo ilagay dito 1.3. Okay, lagyan nyo dito ng sign na negative. Ayan o, pagbabawas, lagyan nyo ng negative sa unahan. Okay, so sa ano pa lang yan, sa isang row pa lang yan or isang linya pa lang yan ng i-adjust natin. Pero karamihan kasi pag nag-adjust tayo dito, hindi naman per piraso, ang tagal kasi nun, sa dami yan. Ang ginagawa natin ngayon dito, long press natin to and then iabot na natin doon sa pinakadulo. Yan o. Yan, tapos i-highlight na natin. Okay, so lagay natin dyan, halimbawa sabay-sabay na natin, baka kasi yun o. Okay, walang problema sa deceleration naman, sa backfire naman yan. Apply natin. So nabago natin dyan. Dito naman tayo banda, makikita nyo naman nag-highlight to, yung malinaw na itim dito rin. Tapos ganun yung uli oh. And then apply. Ayan, ganun lang pag mag-add tayo ng fuel. Ayan, ganun. Tapos dagdag. Okay, so diba nagbago tayo ng limiter 10 plus, dito 9.6. Walang problema yung kahit na 9.6 yan. Kumbaga ano lang ng table yan, parang standard value niya, pero ang talagang gagalaw dyan, ang abot nito 10.5. ito rin nyo na to na 10.5 o 10.3 kung ano yung nilagay yung limiter, automatic yan yung makakain niyang mismong fuel. Okay, so ito yung parte na to, deceleration yan, yan yung sa backfire. Saan naman yung low? Okay, so tanggalin ko muna to ha, to, yan. Saan naman yung low? Okay, so ang low nito mula doon sa RPM na 17, so sumunod na row 0.43. ayan, so ito na yung 17, dito sumunod na row. So ito yung parte ng low hanggang 4.5 yan. Ayan, hanggang 4.5 yan, angat natin ha. Ayan, hanggang 4.5 yan. So highlight na natin yan, hanggang 4.5 hanggang dito yan. Ayan, hanggang tansyahin natin ha, hanggang abutin yung 20 or 10. Ayan o, dapat dito 11. So dapat umabot siya dito, pero gagawin na lang natin yan kasi kulang yung table. Okay, so gagawin natin dyan, pwede tayo mag-additional din dito, depende ko ilang value lalagay nyo. Halimbawa offset gagawin nyo or times. Pag offset kasi value lang lalagay mo dyan. Halimbawa mag-additional lang ako dyan ng 10, example lang 10. Okay, and then check ko, i-apply ko siya, madadagdagan siya ng 10 value lang. So pag dinagdagan ko ulit, makikita nyo ha, 20 na yan. 20 na yung dinagdag ko dyan. Okay, so nakita nyo nagbago. Ngayon kapag nilagay mo ng 20 yan at nalunod, ibig sabihin sobra yung nilagay natin na 20 na yon. Bawas naman tayo kung sakaling, ayan, so pagbawas naman ganito. Ayan, pabawas naman siya pag ganon. Okay, so itong parte na to low yan, mula 1.7 hanggang 4, ayan 4.7 na, pwede naman yan. And then siyempre hanggang 10% yon, ito, so isakop na natin yung 11. Ayan, makikita nyo kasi yan pag nag live data kayo. Yan, makikita nyo ngayon yung aabutin ng max RPM or pag nire-rev mo, makikita pag nag-play ka nyan. So kung saan siya naglilin or saan nagre-reach, doon ka ngayon magbawas. Dapat may FR kayo. Ngayon nagdagdag ako ng 10 doon. Dito naman
Depende kasi kung anong resulta ng EFR. Minsan kasi pabawas ang kailangan eh. Minsan pabawas, minsan padagdag. Depende pag binabasahan nyo ng EFR. So ito na yung low. Saan naman yung mid, yung acceleration? Magmumula yun sa 3,000 hanggang 6,500. Ito, hanggang 6,500. So dito tayo sa 6,500. Kung makikita nyo na, matatansya naman yan. Mula 3,000 hanggang 6,500. Ayan, yan yung 6,500. And then, hanggang sagad. Ayan, sagad yan dito. Magtitira lang tayo ng isang row. Ito lang, itong hanggang dito yan. Acceleration yan. So, halimbawa, reach siya sa acceleration, pwede tayo magbawas. Tapos, ito rin, idadamay din natin ito. Ayan. Bawasan din natin yan. Kung sakali, nagre-reach siya, pero pag naglilin, dagdag tayo ng fuel. Pag dagdag, walang negative sign. Okay? After nyo na magdagdag dyan, ayan, halimbawa, nagdagdag tayo dyan. Okay, ganun siya. And then, ito naman ngayon, i-review nyo ng todo. Titingnan nyo ngayon kung saan ngayon yung reach or lean. Sa EFR kayo nakatingin dapat. Okay? So, i-play mo lang ito. So, makikita mo ito saan RPM, saan TPS position ka ngayon naglilin. So, halimbawa, nag-lean siya dun sa 64. Tapos, ang RPM niya ay 8,000. O, di pupunta ka dito sa 64. Ayun o, 65 ka na sa pagitan na nito. And then, sa 8,000. O, di tandaan mo lang yung row na yan. Nasa 8,000 ka ngayon. Saan yung 8,000? O, ito yung 8,000. Okay, di ba? So, sa parte na to, ayan. So, 8,000 yung side na to. Ibaba natin ito para malaman natin na itong row na to ay 8,000. And then, okay, so tandaan lang natin yung value. Yun yung mga na-highlight na yan. Yung sa baba, 8,000 yan. Baba natin, so 64 and 60, yan, 59. O, walang 64 kasi sa breakpoint inaayos yan. Okay? O, so yung pinakalas, ito yung pinakalasod. Ibig sabihin, itong dalawa na to, diyan tayo mag-a-adjust. Diba? Depende kung ano ilalabas dito. Okay? So, dagdag bawas na naman tayo ng value. And then, after natin magawa, na-edit na natin, ignition naman tayo. Okay? Huwag mo natin isi-save. Ignition muna tayo. Sa ignition naman, okay? So, ganun pala, sa fuel pala, kung ano in-adjust nyo dito, dapat same din dito. Pares ng value nyan. Okay? Mapapansin nyo, pares lang ang tipis. So, tandaan mo kung anong value nilagay mo doon sa isa, same din dito. Okay? Sa ignition naman, ganun din. I-click mo lang yan. Sa ignition naman, hanggang 5 lang tayo. 1, 2, 3, 4, 5 lang. Huwag lagpas sa 5 kasi baka mag-knocking. Marinig nyo yung makina pag nag-knocking, ibig sabihin, sobra ka sa ignition. So, paano ka mag-adjust ng ignition? Same din. Kung paano ka nag-adjust ng fuel, halimbawa, ito yung mula 1.7 hanggang 4.5, yan o. Yan yung low hanggang dito sa, okay, ano ba yung inabot na yun? Hanggang 10. O yan o, 11 na tayo. So, halimbawa, mag-addition na lang tayo dyan ng 2. Yan. And then, apply. Okay? So, yun na siya. So, 2 ang nilagay natin dun sa low. Sa mid naman, mula 3,000, ayan, mula 3,000 hanggang max. Ayan, 3,000 hanggang max. Ngayon, baba natin, yan. So, gawin naman natin dyan, 3. Example, 3. Pataas dapat. Ayun. Okay. And then, ganun din dito. Abutin natin sa baba yan. Yan. Hanggang dito dapat sa baba yan. So, ubusin natin ng lagyan yan hanggang maabot natin pinakababa. Ayan. Apply. Ayun. And then, ganun din dito. Ubusin natin yan. Magtira lang tayo ng isa sa baba. Yan. Huwag natin lalagyan yung pinakababa. Ganun din dito sa dulo. Lagyan din natin to. Ayan. Oh. Oops. Sumobra. Ulit. Ayan. Apply. O, 3 lang nilagay ko. Tapos ganun din dito. Magtira lang ng isa sa dulo. Kasi ang dulo na yan, yan yung max RPM, yan yung nakasagad ka na, tapos lumalakad yung RPM, ito yon. Iba-iba ilalagay yung value dyan. Depende kung ano yung papalabas nyo sa FR o aggressive. Ganun din dito. Acceleration din yan na ano din. So, nabago na natin yung ignition. Okay, nabago na natin yung limiter, fuel. Save na tayo ngayon. Okay, so pag-save tayo, ilagay natin yung pangalan ng client. O, ilagay natin pangalan ng client dyan. Lagyan natin yung specs ng motor o open pipe. Depende kung anong karga. Open pipe or kung anong karga o lagay mo dyan 160cc. Ayan. Depende kung anong ano dyan eh. Kung anong ginagawa nyo din. Okay nyo lang. So after nyo ma-okay na yon, yun, na-success mo na na okay, ida-download mo na, ilalagay mo na ngayon sa
ECU. So, paano naman ilagay sa ECU? Ilagay mo dito sa folder, open mo yung map, select mo, okay? So, after mo ma-select, andun na siya ngayon, yung in-adjust mo kanina, ito na yon, i-load mo siya. Ayan o, are you sure want to flash data? Ipasok mo na sa ECU, confirm mo na hanggang makapasok na sa ECU. Ayan. So, ito kasi, yan, ganyan siya. Okay? So, pag nag 1% o nag 0, ibig sabihin, ay nag 2, 3, ibig sabihin, pumapasok na sa ECU yan. Bawal na siya ma-interrupt, bawal na mabunot yung keyline, bawal na malobat, bawal na humina internet. Kasi, hindi na andar ang ECU, kukurap. Uulitin nyo lang yung process, ayan. Binuburan niya na yung file, and then pinapasok niya na ngayon yung bago nyong tono. Ganun lang. And then, after nyo na mailagay, babasahan nyo ng EFR, tapos may nakita kayo konting adjustment doon sa bandang 5 TPS, tapos nasa 1.7, may problema kayo doon sa rates or lean. O di, buksan nyo ulit yung folder nyo na yon, and then, edit nyo yung parte na yon na may problema. Ganun lang. Okay? So, kapag may katanungan, chat lang or call.